magbubukas po ang ano natin ngayon, ang ating mga cold storage by start ng March 15, start na mag-o-open lahat ng mga cold storage para magpasok na ng mga bagong papasok ng mga farmers yung kanilang mga produkto. So ito bang inyong WBI ay ganun din po ba ang magiging ano nyo, kalakaran? Opening nyo? Okay, regarding po sa opening, hindi ko po alam yung iba na mga planta, pero kami Sa inyo po? Sa WBI, March 15 po, open na po kami. March 15. Yun po yung start namin. Pero may mga nagpapa-schedule nga na mas maaga. Kaya lang hindi po kaya. Kailangan kasing naka-schedule din para sabay-sabay po yung pag-aayos namin sa mga kwarto. Pag-ready naman sa pagpasok ng po isang farmer. Paano po ang ano sa inyo? Paano ang kalakaran ng inyong pagpapasok ng ano? So by March 15, saka lang halimbawa ako yung farmers, March 15 pupunta ako dito para magpa-schedule ng slot. Kung March 15 po, usapin na po doon ay schedule na po yon, magpapa-schedule ka ng tracking. May early schedule. Pero bago po dumating yung March 15, kailangan nakapag-orientation ka na. Kasi may kinakandak po kami orientation dito. So farmers orientation, kahit sa buyer, kahit sa trader, kahit sa mga biglan owner. Then, kailangan makapirma ka ng contract. So importante po yung contract, mapirmahan mo. Kasi para habang ino-orient sa'yo, pumirma ka ng contract, willing ka doon sa mga napag-uusapan. And then yun po, process po dito sa loob, may mga tag card kasi naka-record din po sa aming red bag na mayroong pagkakakilanlan. Kailangan din, meron din tag card doon, so makikita yun, naka-register din po yun. So bago sumapit po yung March 15, ready na sila magpasok. So ang cut-off ninyo, kailan yun? Di ba, ako farmers, hanggang kailan na ako dapat magkaroon ng maka-attend ng orientation, for example? Ano po yan? Ang cut-off po namin, hindi po namin pero meron na po kaming figure kung ilan po yung aming i-interviewin, ilan yung aming i-orient. Ngayon, pag na-meet po namin yun, halimbawa, next week, by first week ng March, wala na po. Close na. So ilan ba ang ilan ang inyong capacity? Oo. Nasa 448. Include 448,000 bags. More or less ngayon, including na po yung expansion yung dati noon, yung last year. Ano rin sir, yung pang-aming room, cold storage room number 25, nagpo-post na rin ako sa message sa Facebook na yung mga late harvest, baka makahabol po doon. Kaya encourage ko sila na yung mga mag-aani ng last week ng April to Mayo, punta lang po sila rito. Meron pa. Baka sakali po. May ongoing construction po ngayon nung last namin. Baka sakali po matapos po siya by April to May. Ang target po namin yung late harvest. Ilan po yun? Nasa 15K din po yun. 15,000 bags. Kasi alam naman po natin dito na marami pong mga farmers, actually mga nakabayad na po yung iba. Pero pagdating po ng harvest, syempre, actual, hindi naman natin masabi na perfect yung kanilang harvest. Lalo ngayon nagkakaroon ng drought. Hindi po natin masabi, so magkakaroon ng bakante siguro. Ngayon, yung magiging bakante na yun, mabilisan po yan. Nagtutulungan kami rito na magtawag kung sino yung po pwede magpuno. Kailangan bang isang slot punuin? Yes po. Kailangan po. Kasi yan po ay naka-reserve. So, whatever happens, sir, hindi namin ibibigay yung slot mo hanggat di ka nagde-declare. Kasi meron po kami final declaration ng March 20. March 20. Kailangan i-declare mo yung slot mo. Bawa po kayo, 1,000 ang ginawa nyo. March 20, declare mo yung slot mo kung ilan talaga ang kaya mo ipasok. Ayun. Ang purpose po para mapagbigyan po yung ibang farmer natin na mabigyan din po ng slots. Okay. So halimbawa kung until March 20, kung halimbawa ang slot ko ay nasa 1,000, sabihin natin, 1,000. At pagdating ng April 20, ng March 20 ay naging 700 for example. Di yung 300, wala na kung paano mangyayari doon. Kayo na ang hahanap ng pupuno or ako pa rin? Kami na, sir. Bilang farmers, Kami na po yun, pero meron pong scheme doon, sir. Yung scheme 1 natin doon, 1,000 yung reserve mo. And then March 20, yun yung final declaration. Pero since step 1, scheme 1, binayaran mo na yung reservation po ng the whole 1,000 bags. And then, nag-declare ka po ng 700 on March 20. Yung 300 bags po doon ng reservation ay forfeited.
Forfeited na yon. So yung papasok naman doon na papalit. So another payment yon. Yes po. So hindi yung gagamitin nung ano. Another po yung pangalan po niya. And then after po nung March 20 na declaration ninyo ng final, tapos na po yung harvest. Halimbawa, ongoing yung harvest ng March, April, May. So 700 na po yung pinag-uusapan natin. And then bigla pong nung naipasok ninyo, tapos na yung harvest, naging 500 lang. So nakalagay po sa contract na babayaran niyo po yung 200 bags. Ganon. Sa term ng August 3, which is 255 per bag. Kasi nga po, 700 na yung pinag-usapan natin. Tatanggihan namin lahat na nag-a-apply. Kasi 700 na po eh. Then ang pinasok mo 500 lang. So, wala na kami makuha. Babayaran mo po yan. Kaya dapat, pag nag-declare po kayo ng March 20, yung sigurado. Sigurado na po na dapat mapasukan niyo po. Kasi makikita nandun yung ani nila, no? Kita na po yun. Oo. Estimate. So, ano ang magiging doon? Kung halimbawa, ipilit ko, no? Sa bagay, nasa contract naman no? Na kapag talagang walang-wala, hindi umabot talaga doon sa, na-meet doon sa, dahil yung production ng sibuyas ko yun lang po yun. Mahina dahil kasi nga dahil dito sa itong banta talaga ng El Nino. Dahil marami na talagang nasira no. So hindi pwede sabihin post major yun para ako ay ganito po. Sige po. Meron po kaming remedy doon. Halimbawa po 1,000. Then biglang dahil sa force major nga, act of God din natin malaman ano naman yan, calamity or natural. Ngayon, ang aming isang remedy doon, yung bilang isang farmer na nagpa-receive na yon, pwede naman siyang tumulong. Ang gagawin po niya, mga kamag-anak, kaibigan, para mapunuan yung okay. Meron pa akong 200 dito, hanapan niyo ako ng kasama para mapuno pa rin si slot. So magtutulungan. It's between, halimbawa ako, papatulong ako, pwede ko bang isama ito dito sa aking slot? Yes po, pwede po. Pero pangalan ko lang yun. Kayo po yung kausap din namin. Para walang problema. So kung magkaroon man ng problema, silang dalawa na lang yung sayang kasi sir. Yung taon-taon na nandito na po kayo, tapos biglang dahil force major na nawalan kayo ng slot. Kung ginawa nyo ng paraan, dahil Mindoro sir, hindi ako nagkakamali, nasa 3 million red bags a year ang hinaharvest. Ngayon. Ito po is nasa 1/4 lang. So napaka-imposibleng hindi mapuno. Yun, okay. Kaya ngayon, medyo bukas naman na yung isip ng mga farmer. Alam naman na po nila. Before, kung may kukwento ko sa inyo sir, kami, nag-iikot po. House to house po kami yan. Para makiusap. At marami tumanggi. Information dissemination. Sobra talaga. Almost 8 years sir na ginawa namin yun. Talaga nagsunog kami ng balat sa labas para ikalat namin yung informasyon sa mga farmers. Then ngayon, hindi na kami lumalabas. Sila na yung lumalapit. Kasi before ang nasa isip yung mindset ng mga kayo lang ang kumikita. Yun. Pero may kapitbahay sila, bakit nagpapagawa ng bahay ito ngayon? Taghirap ngayon, tagkiriwi. Nag-storage kasi yan. Next year, mag-storage din. Parang nag-iingitan ba? Gaya-gaya. At saka ngayon talagang ang laging sigaw ngayon ng mga farmers, storage, cold storage. Kasi yun ang talagang inaano nila ngayon, pinupunto nila. So dito, kapag halimbawa, ako ay nagpa cold storage, kumuha ng slot. Tapos basta din yung mga yung mga produkto ko nakakita ako ng mahal bili binenta ko na at wala na ako pinasok sa cold storage sa inyong cold storage. Ano ang magiging ano ang implikasyon sa farmers o ako? Una po, yung sinabi ko, sayang yung slot. Na dapat yearly, kung may slot ka, makakapagpasok pa, pwedeng tumaas, pwedeng mas tumaas pa. Yun po yun na, sayang. Pangalawa, sayang po yung kita nyo. Kikitain. Let's say, naibenta nyo po ng medyo mas mahal sa labas, pero ilang buwan lang po dito sa cold storage, mas lalaki po ang kikitain nyo doon. Ang kumita po sa nangyari sa inyo, yung buyer. Yung buyer. Na dapat kayo. Kasi kayo yung naghihirap sa bukid. So dapat, para meron kumita. Pangatlo, yun po yung sinasabi ko na find help, seek help sa mga kaibigan, kumpare, kamag-anak, para wala ka na maipasok. Kung may slot ako sa storage, pasok kayo sa akin, pasok natin sa storage. Ganun po siya. So ganun talaga magiging sistema, no? Para at least magkakaroon yung parang na ito, yung tawag na
tulungan na lang tayo, parang ganon. So you will help the sa part ng mga farmers, tapos kayo naman isisecure ninyo yung kanilang ano na dagdag. Pagdating ng panahon ay talagang tumama yung kanilang ano no. So sa ngayon po ba yung inyong ano then ano tayo ano ha? Aminin naman natin na mataas ang kuryente. Yes. Di ba? Double, hindi lang doble. Parang triple yata no? Magandang topic po yan. Oo, kasi paano yun? Ang WBI po, kahit po mataas yung kuryente, talagang lumalaban pa rin kami. So yung ang ninyo, yung charge ninyo? Nakatrukos po yun, sir, di ba? Trukos po tayo ngayon. Actually, dati po, 1.5, ngayon 3 million, 2 million, napakataas po. Talaga. Pero syempre, yung may-ari nito, lumalaban pa rin. Syempre, hindi naman namin nandyan sa loob yung mga sibuyas ng farmers, titigil kami. Hindi pwede. Kaya tuloy pa rin yung buhay. Dire-diretso lang. Kaya kumakausap din ako sa may mga ibang mga personalidad din akong kinakausap, mga kaibigan, mga kasama na hanggang kailan po kaya yung trukos na ito? Kasi talagang kawawa si kumpanya, dumudugo na napakalaki. Hindi lang po si kumpanya, pati yung mga household dyan, doblihan din yan. Plus, bukod pa po yung monthly sa kuryente. Meron pa po kaming weekly, daily, monthly sa diesel. Bakit? Pag nawawalan po ng kuryente. Pag nawawala ang kuryente. Naka-ready po kami. Automatic po yun. So hindi nagkakaroon ng epekto sa ano ng yung operation ninyo sa sibuyas. Di ba yung kapag once na namatay ang kuryente, tapos magpapasok kayo sa diesel, no? Huwag muna natin pag-usapan yung presyo doon sa ano sa diesel. Yung operation niya pag nag-cut yung 15 minutes na pagre-restart lang siguro ng inyong diesel ng inyong genset malaking epekto yun sa di ba? Parang sa ref pag binuksan mo magmo-moist iba na naman yung paano po yan? Ito po yung magandahan naman noon. Yung pong aming pasilidad ay secure dahil mag-brownout man po siya, selyado po yung mga pintuan. Okay. So hindi po siya basta-basta nakakalabas yung lamig. So kahit abutin po ng 2 weeks, andun pa rin. Andun pa rin po lamig kasi meron po kaming control panel dyan na nakikita namin, nababasa namin yung reading ng temperature, fluctuate pataas pababa. Ngayon, secured po. Wala pong problema kung biglang brownout. Kami naman, di mo pong maabot ng 15 minutes yung ating pagpapatay pagbubukas ng dire-diretso po yun. So, walang effect? Wala po, wala. Ang magiging effect lang, sir, hindi po sa brownout. Itinuturo po namin kasi dito, from the orientation stage pa lang, na ang ipasok mo sibuyas ay fully matured and then quality. Paano yung sinasabing fully matured? So, na-meet po ng sibuyas yung pinaka-maturity date ng harvest season niya. Let's say sa Red Pinoy, hanggang 120 days. From the punla. So, 120 days. Then, si Red Dragon, yun medyo mas matagal na sa 135 days. Pero, yun po yung mga fully mature na tinatawag. Pagka po kasi ganon, magulang siya, yung shrinkage, yung reseco na tinatawag is napaka-minimal na lang. Hindi pa siya prone sa pagkasira. Pero paano nyo na-monitor yun? Yung gano'n na dapat yung maturity date niya ay talagang... Dati po kasi nagpatalim kami. Pero ngayon, farmer na lang po yung kausap namin. Okay. So kung magsisinungaling po si farmer na ito ay fully mature, yung pala hindi po magsisinungaling yung sibuyas. Yung tao magsisinungaling. So ano pa ba anong aksyon na ginagawa nyo sa gano'n? Kung ano ba, hindi fully mature kasi sinabi ko ngayon fully minsan mature. Po sa appearance naman makikita mo din. Okay. Sa tagal po namin dito, malalaman na namin kung medyo bata pa yung sibuyas, maagang inani. Malalaman po namin. So may mga note po yon na medyo maaga pang inani, bata pa. So may choices naman. Pwede, nagre-reject din po kami dito. Okay. Paano yung rejection na ginagawa ninyo? So, kahit na may slot na ako naka-slot na ako. Meron na ako, nagbayad na ako. Tapos na-slot na ako, nagbayad na ako, tapos halimbawa 1,000 ang aking ilalagay tapos biglang na-reject because of that wala sa maturity, sa status niya, wala sa maturity. So, mangyayari po doon, per deliver po yun, hindi naman yung the whole batch nung pinasok mo. Halimbawa, sa 1,000 bags po ay, ang na-figure out po namin doon na medyo bata pa, maaga pang hinani, premature pa siya, ay mga nasa 200 bags, let's say. So, yung 800 yun. Yung 200, yun po yung hahanapan mo ng replacement. Ayun.
Oo. Tapos hindi mo natatanggapin yun dahil yung mahirap reject po. na. Kasi ang tinatanggap po namin dapat yung kikita ka. Oo. Ngayon, pag alam namin hindi ka kikita tapos tinanggap namin, problema po namin din yan. Kasi siyempre si Farmer mag-iingay niya. Tinanggap niyo tapos ganyan. Yun po yun. Kaya medyo meron kaming talagang required standard na meron kaming OC dyan o yung operation control as kumakatawan siya as quality control personnel dyan sa loob. Kine-check niya yung status. Yung tungkol dito sa sa mga paano yan yung paano niyo ma-identify na oy akin yan akin yang si red bag na yan. Bakit paano yun yung identity ng mga pinapasok na kung akin ngayon mamaya nasamahan ng iba. Paano po yun? Meron po kami tinatawag na tag card. So lahat po ng red bag na pinapasok may mga kanya-kanya pong tag card siya tag. Okay. Po yun. Kaya kahit public po siya, kasi sa loob po may isang paleta kami tinatawag. 234 bags po yung laman ng isang paleta. So kung halimbawa po ang farmer po natin is 50 bags lang po yung meron silang islat, magkakasama na po yun doon kasi mabuo po yung 234. Makikilala po sila sa mga tag name namin. Tsaka may mga visual tags po kami tinatawag sa loob. Sa buong paleta na yun, sa isang paleta, nakalagay po doon kung sino-sino po yung mga farmer na nandoon. Okay. So, mayroon talagang para for safety measure na rin at saka properly label siya sa loob. May proper labeling sila sa loob. At ito po, tinuturo din po ito during orientation. Then, bukod po sa binanggit ni Miss Arian, meron din po kaming floor plan sa loob ng kwarto. So may mga areas dyan na makikita mo naka-register yan. Pag may dumating, let's say sir, dumating ka, gusto kong tingnan yung sibuyas ko, tingnan lang natin sa computer, doon puntahan natin sa loob, alam na natin agad. So hindi yung iikot-ikot pa ako na. Nung mga previous po noon, kasi siyempre, along taon-taon nagre-revise yan, medyo nag-upgrade din yung mga lahat po ng iyan ay utak po ng aming boss na si Ma'am Stella Ortega. Siya po lahat na nagtulong niyan, talagang napaka-hands-on. Sobrang hands-on talaga niya. So kaya pagka halimbawa ako bibisita, through computer, alam na, itong bahagi na ito, doon yan. Ibabato sa warehouse man, sa butigero. May warehouse man po na nakatalaga sa bawat kwarto. So, yung mga ano ba ninyo, yung mga warehouse man ba ninyo, gaano kumbaga equipped with knowledge regarding sa kanilang yung mga warehouse man nyo? Yung mga warehouse man namin sir, meron pong mga trainings yan. Mga seminars po yan. Ngayon, bago rin sumabak sila dyan, sila may isang bodigero kasi 5 kwarto ang hawak, isang anti-room. So, pinapamiliarize po nila lahat yan, lahat ng pumapasok taon-taon, pinapamiliarize sila para alam po nila yung mga dapat mangyari. So anytime, magtataka kami minsan, tatanungin mo, bodigero, anong room sila rin doon? Alam niya. Oo. Kasi para maiwasan yung sinasabi, nagpabaya yung nagpabaya yung bodigero di ba? Pag nagkaroon ng problema yung partner yan, sir. Bodigero tsaka yung operation control as OC. Yung quality control ang tinitingnan plus si inventory. So iba-ibang iba-ibang tao yan? Ibang department po. Department? Oo. Kaya nakabantay po talaga yan dyan. Yung 5 zone po namin, 5 warehouse man, 5 quality control po. So iba-iba partner. Ibig sabihin sa 5 kwarto na yun, kung saan po sila naka-assign, halimbawa, yung isang warehouse man, may kasama, sa kanya po yung bilang, sa quality control naman po yung quality ng sibuyas. So hindi man nangyayari yung baka magkaroon ng magkukunaipan yung dalawa, baka masisi tayo. Kailangan magano tayo. Ayan po, kaya nandito naman po kami mga auditor. Pag entry po yan, si auditor po ay magbibilang natin sa loob. Kung ilan po kung tama po ba yung nasa floor plan ng ating warehouse man. And then, at the middle po nung ng season, mag-audit po ulit si auditor. And then after po, bago maubos si sibuyas, mag-audit po. Physical inventory po. Okay. So ito, para hindi bilang ako yung farmers, ano ang kinakailangan? Dito yung quality na pinapasok. Meron ba kayong qualification para sa quality na ipinapasok? Something na dapat ang quality ng sibuyas na ipapasok mo, ito lang. Hindi pwede yung ganito. Actual po siya. Actual. Sa actual po, every deliver, every truck, every farmer, nandyan po nakatutok yung aming quality control officer o yung tinatawag po naming operation control team.
kada deliver, per truck, nagsasample po kami. Binubuksan po namin. Random yon, hindi kami kukuha sa dito lang. Kumukuha talaga kami anywhere na sampulan mo yan, tingnan natin yung status niya sa loob ng red bag. Kasi pagka naka-red bag, hindi mo kita yung loob, sir. Minsan may mga farmer na nagpapalaman. Paano yung sinasabi niya palaman? Yung labas, yung visible na nakikita mo, kita mo yan, maganda yan. Pero yung loob niyan, makikita mo minsan, nandiyan yung mga double na sibuyas, nandiyan yung stick. So kawawa naman yung bibili. Kaya nagsasample po kami para makita rin yung kalagayan ng sibuyas. So pinoprotektahan nyo rin yung mga bibili rin pala talaga, no? Parehas naman po. Pero mas ang puso po ni company ay farmer. Nasa farmers po talaga. Kaya lang, tinuturuan din namin magnegosyo yung farmer ng tama, ng maganda, ng walang malulugi. Kasi hindi man po pwede, sir, na parating lugi na lang yung bumibili sa'yo. Paano sa isang taon? Hindi na kita bibilan. Paano ang produkto mo? So dumating ba, meron pa rin ba kayo yung scheme na ako yung farmers, wala akong mapagbentahan wala akong market kayo rin ba naggagawa din kayo, nagmamarket din kayo? May trading company kami, sir. Okay. May sister company po si WBI. Ang nangyayari, actually, may kwento ko yung last season, naawa po kami sa mga farmer. So, naghahanap sila ng mapagbebentahan ng sibuyas nila. Ang mga buyers po is hindi bumibili. Hindi ko alam bakit hindi sila bumibili nung time pa lang po nung August, September, October, November. Hindi na po sila bumibili. Pailan-ilan lang. So si farmers, massive yung paglalabas. Ang nangyari, yung aming sales department, which is si Tess, naawa siya sa farmers kasi pinakiusapan siya. So kami ang bumili ng sibuyas. Yun. Nagkaroon ng issue na binibili daw ng WBA na parang sila na nag-ahente. Ito pala yun. Hindi po actually term na nag-ahente. Paano? Kasi nakalagay po sa contract, right of first refusal. Okay. Yun po yung nakalagay. Nakasama rin sa contract. Right of first refusal. Ngayon, ako si farmer, gano'n na lang ba na mag-courtesy call ako sa kumpanya na dito naman ako kumikita, dito ako Sir ma'am, magbebenta na po ako ng sibuyas. Ito po yung presyo ko. Kung kaya nyo, sa inyo po bibenta. Kung hindi, pwede naman nyo ibenta sa'yo. Yun. Okay. Pero wala po naging manipulation na kami lahat ang bumili. Kasi, kaya lang po nabili namin, wala pong bumibiling buyer. Nangyari na yan dito sa... Last year po. Last year. O kasi ang balita ko sabing ganyan hindi na daw makapagpalabas ng at marami daw naka-imbak na sa storage. At ang balita pa nga, sabi sila nag-hoarding na, gano'n. So yun pala ang rason nun. Walang bumibenta. Walang bumibili pala. Alam po ni Mauro Mel yan. Ngayon, syempre, sa farmers, naawa kami. Kasi kumakatok na siya, gusto niya nang lumabas, gusto niya nang bumili. Kanino niya ibebenta yung sibuyas niya? Walang nagpapakitang buyer. Binili namin. And then, bigla pong bumulusok ang presyo. So, naputukan kami. Kumita si farmer, naputukan kami. Hanggang ngayon, yun ang nire-remedyohan po namin. So, alam din po ng mga farmer yan na kami naman ay open din sa kanila. Na sa time na nangailangan sila, open kami, nandito kami. So ngayon, balikan lang naman po yan. Pero yung pag-hoard, wala. Kasi wini-withdraw po yan. Kung makikita nyo po yung record, monthly, daily, weekly, meron po kaming nalalabas na withdrawal. Even si si BPI, Bureau of Plant, monthly ay every week. Nandito po sila para so monitoring, nag-i-evaluate. So transparent kami sa kanila. Binibigay namin ang datos namin. Okay, so nasa inyo po ang pagkakataon, sir, yung para sa mga farmers natin, then mag-o-open na kayo by March 15. Nasa inyo yung mga pagkakataon, mga message ninyo, no? At gusto nyo pang ipahayon sa ating mga farmers, onion farmers. Yun, sir, unang-una, maraming salamat po sa pagkakataon na pagbigyan niyo po kami, Sir Mar. Sir Mar Raro po, no? Ng Radio Mindanao. Ngayon, hingilin po kami ng tulong sa inyo, sir, kasi kayo po yung nandun sa station, pwedeng magbalangkas ng mga salita. Na, yun nga po, ongoing po yung, halos patapos na po yung aming orientation, then malapit na po kami magbukas, March 15. Actually, may mga naka-antabay na pong papasok. So, pati po yung pagpapasok kasi kailangan namin ayusin dahil ayaw namin na matagal silang nakapila dyan. So, ini-schedule po namin. Kaya yung pong mga farmers na meron pong slot dito sa company, ay sana po maging maganda ang ating pare-parehas. And then, at the same time, wag po kayong mag-alala kasi sa ngayon,
inaayos na po namin yung ating paglalakakan ng sibuyas. Actually, almost 99% na matatapos na yung ating paglalakakan. Kaya malinis na siya, ready na siya. So, yun. Pangalawa, ina-announce ko rin, Sir Mar, na yung mga may late harvest na sibuyas ng last week ng April hanggang Mayo, kung kayo po ay interesado, magpunta lang po kayo rito. Hanapin nyo lang po ako. Ako po si Greg. Andito lang po ako sa WBI. Hanapin nyo lang po ako dito. Para po tingnan natin kung ano po ang pwede natin gawin para may matulungan po namin kayo. Okay. Ilang slot yun? Nasa 15,000 bags pero hindi ko po alam kailan po yung declared. Pero yun po yung laman ng kwarto. Kaya kung sino po yung pupunta, first come first serve, kung halimbawang meron, edi pabibigyan po natin yung iba. Okay. Ayun. Maraming salamat, sir. Arian, meron kang sasabihin. Marian? Yun lang naman po, ay welcome po lang din po yung mga old depositors natin at saka yung mga bagong mga depositors po natin ngayong taon. Yun. Sana po maging masagana po yung ani natin at kumita po tayong lahat. Maraming salamat po. Yun. Ang diskarte lang naman talaga sa totoo, quality. Dapat mong ipasok na sibuyas. At tatandaan po natin, at kung sasabihin po natin quality yung pinasok natin sibuyas, remember, hindi po magsisinungaling ang sibuyas. Bibigay at bibigay po yan. Pero yung tao, pwedeng magsinungaling. Yes. Yun lang, sir. Maraming salamat po. Okay, thank you. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.